Mag-e-eleksyon na naman tayo. Pinag-uusapan na naman yung pamilya sa local and national position o yung tinatawag na laban ng taong bayan sa political dynasty na ilang dekada na o ilang taon nang pinag-uusapan ang panukalang batas ipagbawal ang political dynasty. Pero gusto ito ng mamamayan, pero yung mga politiko, iba ang pananaw dito. Lalo na itong ating Senate President ngayon, pakinggan nyo itong kanyang sinasabi dito sa isyong ito. Kaya may pag-asa ba yung political dynasty na batas kung ganito ang pananaw ng Senate President sa ngayon? Ayawan ko ha, pakinggan po ninyo. Para sa akin na pagdesisyonan yan, para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw na eleksyon, kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rasonding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika. Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system. Wala silang ganong klaseng provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga botante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buong tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila, na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila, tulad ng eleksyon natin, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Pero sir, walang impact sa performance ng Senate kung magkakamag-anak na lang nakaupo? Ako walang nakikitang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita niyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko, ng 26 na araw o humigit kumulang 100 calendar days. Nalampasan namin ang nagawa sa loob hindi lamang ng 1 taon, pero kulang-kulang 2 taon ng regular session. So, hindi hadlang yun, tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. Yan, no? So, yan ang sinasabi. Pero, well, pasintabi na Senador Escudero. Alam nyo, kilala ko ito si Senador Escudero at kilala rin ako nito. Sa totoo lang. Nung congressman pa lang ito, at ako ay nagko-cover sa kongreso, kilala ko na yan. Ang sinasabi niya, yung ating batas ay kinopya lang sa Amerika. Sistema ng politika natin ay parang kinokopya lang sa Amerika. At doon daw ang nasusunod ng taong bayan kung sino ang kailang iboboto. Well, Senador Escudero, pasintabi na, tagal mo sa politika, hindi mo yata alam ito o nakalimutan mo. Sa Amerika at sa malalaking mga bansa, merong delikadesa ang politiko. May delikadesa ang mga malaking pangalan doon. Hindi sila nagte-take advantage ng kanilang kasikatan, kayamanan para gamitin ang impluensya para sila ay maihalal sa anumang posisyon, local and national. Dito ang tanong, Senador Escudero, Senate President. Meron ba tayo niyan? Kasi kung meron lang delikadesa, hindi talaga pwede yung family corporation sa local and national position. Ang problema, wala nga eh. Ngayon, ang sinasabi ni Escudero, mahaba po yung press conference na yan eh, sa Senado. Ang sinasabi niya eh, pag ang kamag-anak mo ba, kapatid, tumakbong mayor, gobernor, tapos ikaw naman na kapatid, bigla kang tumakbo rin senador, kasalanan ba ng kanilang pamilya yun? Kasalanan ba yun ng mga politiko? Kasalanan, pero ayaw niyang tanggapin. Kasi iba raw yung boboto sa local, iba yung boboto sa national. Ayun na nga sinasabi natin. Paano magkakaroon ng political dynasty kung ang inyong pananaw ay ganon? Dapat delikadesa. Kung hindi man sa local, o kung pwedeng mangyari sa local, ang magkakapatid, mag-aama, magbabayaw o napwesto, okay lang yan local. Pero huwag naman sa national, katulad sa Senado, na magkakapatid, mag-ina, half-brother. Di ba? Ang Senado, sensitibo dahil national position. Ang Senado, 24 lang na senador, hindi katulad sa local. Bawat probinsya, bawat region, iba-ibang problema. Local issue. So okay lang dyan ang pamilya siguro. Baka makatulong nga. Pero sa national, ang pinag-uusapan natin. Isipin mo sa ngayon. Sa ngayon katulad ng mga Revilla, pasintabi na Senador Revilla,
Si Bong Revilla, senador. Yung asawa niya, congressman. Yung isang anak niya, congressman. Yung isang anak niya, congressman din, party list. 4 na Revilla. 3 sa Kongreso. 1 sa Senado. Ang mga Villa, ganoon din. Nakakadalawa sa Senado, hindi nawawala sa Kongreso. Pero halos parehas lang naman ang trabaho ng Senado at Kongreso. Dahil Philippine Congress, upper and lower lang. Yun yung masama eh. Yun ang hindi maganda. Pero kung sa local, governor, mayor, konsehal, magkakamag-anak, okay lang siguro yan. Kasi local lang yan. Eh ang congressman, kahit local position, pero ang trabaho niya, national, dahil gumagawa ng batas. Isipin mo naman sa kongreso ngayon, mag-asawa, magkakapatid, mag-iina, ang congressman. Sa Senado, ganon din. Paano makakalusot ang political dynasty bill, proposed bill, paano ka lang batas na ipagbawal ang magkakamag-anak, ay kayo mismo ayaw nyo. Katulad na sinasabi ni Escudero, na ipinarinig ko sa inyo na mahirap daw. Dahil tayo gumaya lang sa Amerika daw, walang ganon eh. Alam nyo, ulitin ko, hindi lang sa Amerika, sa maraming mga bansa sa mundo na mayaman at maunlad na bansa, meron silang delikadesa. Machismis nga lang sa kanila na sila involved sa korupsyon, nagre-resign eh. Iskandalo pa lang, resign na eh. Dito sa ating convicted na sa graft in corruption at iba pang kasong kriminal, nakakabalik pa dahil nagagamit ang impluensya ng pera at koneksyon sa mga posisyon. Kasi walang delikadesa ang mga politiko sa Pilipinas. Yan ang totoo. Kung meron ng delikadesa, hindi magte-take advantage sa mga yan na gamitin ng kasikatan, ang salapi at koneksyon para linlangin ang mga Pilipino. Unang-una, isa pang issue ito, hindi lang sa walang delikadesa. Sa Pilipinas, ang politika, negosyo na, business na. Sa ibang bansa, hindi pwede yun. Kasi sa ibang bansa, like America, may limit ang donasyon. Pag malaki ang donasyon mo pera sa isang politiko at sumobra sa limit, kakasuhan ka, ipakukulong ka. Ganon sa kanila. Dito sa atin, sobra-sobra ang donasyon. Sobra-sobra ang ginastos ng mga negosyante at kaibigan sa isang politiko para manalo. Tapos pag nanalo, magbabawi. So, negosyo ang politika sa Pilipinas, korupsyon ang politika sa Pilipinas, hindi ko nilalahat. Yan ang malaking pagkakaiba, Senador Escudero. Huwag mong itulad ang politikong Pilipino sa ibang bansa na may limit ang gastusan at ang donasyon may limit din. Okay? Ang kanilang kapangyarihan at mayroong delikadesa. Dito sa atin wala eh. Inuulit ko. Kaya nakakalungkot. Kahit yata anong gawin natin, pagdating ng araw at ngayon ay naramdaman na family corporation na ang gobyerno sa local and national dahil corrupt ang politika. At politiko, hindi ko naman nilalahat. Maling-mali ang sistema. Kaya ilang dekada na patuloy naghihirap ang Pilipinas at mga Pilipino. Yumayaman lang mga negosyante at politiko. Yan ang totoo. Kung paano maresolba yan, ang mamamayan ay dapat pakinggan. Pag politiko ang pinakinggan, wala sa kanila ang sakripisyo. Dahil nga, kapangyarihan at negosyo lang. Please like, subscribe, and follow.